Magkano na nga ba ang monthly premium or buwanang bayad sa PhilHealth ngayong 2024 at ano-ano ang mga benepisyo na makukuha po natin sa pagiging miyembro ng PhilHealth? Yan ang ating alamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang informative content na narito sa aking channel, ay maaari niyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, at maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na yung gustong magpamiyembro ng PhilHealth, at para po sa mga nagtatanong kung magkano na nga ba ang monthly premium, no, or buwanang hulog, buwanang bayad kay PhilHealth ngayong 2024. No, unang-una po sa lahat, no, ang paghulog po ng ating contribution kay PhilHealth ay bawat taon ay nagbabago po ito. Ibig sabihin, bawat taon po ay meron pong increase or nagbabago po yung halaga ng ating contribution kay PhilHealth. No, kung makikita nyo po sa ating chart na nasa inyong screen, ay bawat taon talaga ay meron pong increase sa monthly premium, at maging ng premium rate kay PhilHealth ay nagkakaroon po talaga ng increase. So ngayon po, since 2024 tayo, no, kung makikita nyo po sa inyong chart na nasa inyong screen, ang 2024 to 2025, no, next year po ito ay magkakaroon po tayo ngayon, or meron po tayong tinatawag na premium rate na 5%, no, mula po doon sa last year 2023 na 4.5%. So ibig sabihin po ay meron pong increase na 50 pesos sa ating monthly contribution kay PhilHealth, kung saan ngayong 2024 po ay pumalo na ito sa 500 pesos to 5,000 pesos. So ang 500 pesos pinaka-minimum po yan, no, pinakamura, pinakamababang monthly premium contribution kay SSS. Kung ang inyo naman pong sahod ay nasa 5,000 lamang, no, 10,000 kumbaga, no, 10,000 pesos monthly, ayan, 500 po yung pinakamababang monthly premium na contribution kay PhilHealth mga ka-vlog. So ito pong 5% na premium rate at itong monthly premium na 500 to 5,000 pesos ay binabase po ito, no, kung tayo ay sumasahod from 10,000 to 100,000 monthly mga ka-vlog. So dyan po yan nagre-range, no, basta ang pinakamababa, mura na monthly premium contribution kay PhilHealth ay nasa 500 pesos. So wala nang 450 ha, kasi last year pa yon, 2023, yung 450 pesos mga ka-vlogs. Wala na din pong 400 kasi ang 400 last 2022 pa yan mga ka-vlogs. So next year naman po, bali 2025, ay wala namang pong pagbabago, no, kasi itong 5% premium rate, no, at 500 to 5,000 na monthly premium ay naka-ano na ito, naka-lock, no, naka-lock na ito mula sa taong 2024 or para sa taong 2024 to 2025 mga ka-vlogs. So sa mga nagtatanong po, ano ba ang mga benepisyo kung tayo ay magiging miyembro dito sa PhilHealth? Of course, makaka-avail po tayo ng health package, no, sa PhilHealth. Kung sakali po tayo ay magkakaroon po ng hospitalization, mga emergency sa ating pangatawan, ay maaari po tayo maka-avail ng health package, no, maging ng consultation at check-up kay PhilHealth, no. Basta doon lamang po tayo pupunta sa mga PhilHealth accredited clinic and PhilHealth accredited hospital na nasa inyong lugar or malapit sa inyong mga ka-vlog. So it's either private or government hospital mga ka-vlogs. But of course, no, meron ding advantage kung nasa government hospital tayo or government clinic, dahil
ah magkakaroon tayo ng zero balance na bill mga kablags, no, kung nasa government nga tayo na hospital or clinic. Pero kung nasa private hospital tayo, of course magkakaroon talaga dyan ng exist, no, exist sa ating bill, dahil alam nyo naman sa mga private hospital ay talagang hindi pwedeng walang exist. So for me, much better po tayo kung pwede lang, or mas malapit tayo, kung pwede lang naman na pumunta tayo sa government hospital, ay doon na lang po muna tayo mga vlogs. Pero hindi din natin yan ma-assure, no, kasi madalas sa mga government hospital kulang sa gamot, no, kulang sa mga service. So, hindi natin masisisi na pupunta talaga sa private hospital yung iba natin mga ka-vlogs dyan. And of course, no, ang pagkakaroon po natin ng health benefits, no, health package kay PhilHealth ay depende po yan sa sakit. So, kinakategory kasi ni PhilHealth yung mga sakit mga ka-vlogs. May mga sakit kasi na mataas yung coverage ni PhilHealth, may mga sakit din po na mababa yung coverage ni PhilHealth, at may mga sakit din po na hindi covered ni PhilHealth. So, dapat nyo malaman kung ano yung cover ni PhilHealth na mga sakit, no? Baka magtaka kayo pag bill nyo, malaki yung billing nyo, baka naman yung sakit nyo ay mababa yung coverage ni PhilHealth. So, meron kasi mga ganun mga ka-vlogs. So, aside from that, no, ang PhilHealth po ay for our health benefit talaga yan, no. Hindi po natin ito pwedeng ma-loan gaya ng SSS or Pag-ibig mga ka-vlogs. So, sa lahat ng mga kaltas natin sa sahod, sa payslip, si PhilHealth lang ang hindi pwedeng i-loan, no, unlike kay Pag-ibig or kay SSS mga ka-vlogs. And paano ba magpapamiyembro? Simple lamang po, no, kung ikaw ay 21 years old pataas, pwede kang magpa-member sa PhilHealth. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office na andyan sa inyong lugar po. Magdala lamang po kayo ng inyong one valid ID and birth certificate mga ka-vlogs. So yung mga below 21 years old, no, yung mga below 21 years old na nagtatrabaho na, halimbawa may mga 18 years old, 19 years old na nagtatrabaho na, of course, required po or mandated po ng ating gobyerno dito sa Pilipinas na magkaroon talaga tayo ng mga health benefits kasama na itong PhilHealth. So, kailangan nyo pong mag-provide ng parent consent, no, sa mga below 21 years old na nagtatrabaho na or magtatrabaho na. Ayan po, pwede naman kayong kumuha ng PhilHealth, no, sarili yung PhilHealth mga ka-vlogs. Provided, no, na meron po kayong parent consent, kasi po ang below 21 years old is covered pa kasi yan ng mga magulang, covered pa yan ng mga parents. So kailangan ng parent consent na talagang kailangan nyo sa trabaho yan mga ka-vlogs. Sa mga nagtatanong naman po na paano kumuha ng PhilHealth ID, ayan, wala pong kailangan na mga ka-vlogs, no, wala pong kailangan na mga iba-ibang requirements, only valid ID. So ang valid ID naman po pwedeng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, yung driver's license, passport. Kung wala kayong mga ganong ID, mga postal ID, no, kung wala kayong ganon, pwede naman po barangay clearance or barangay ID. Pwede din po birth certificate nyo kung wala talaga ang ID. Kaya nga kukuha ng PhilHealth ID para magkaroon ng valid ID, di ba? So, pwede po birth certificate kung wala talaga yung ID. Pwede kayong kumuha ng yung PhilHealth ID. Naka-green na po yan mga ka-vlogs. Yan po yung pinaka-latest na PhilHealth ID. Wala na po yung yellow, no? So, green na po ang updated na PhilHealth ID. And then, pumila lamang po kayo at makuha nyo na po ang inyong PhilHealth ID. Wala pong bayad sa pagkuha ng PhilHealth ID. Basta po ay kayo ay PhilHealth member mga ka-vlogs. Anyway, nakikita naman po yan sa system kung active yung status nyo kay PhilHealth. Sa mga nagtatanong naman po, yung matagal nang nakahulog sa PhilHealth tapos nahinto and then gustong magbayad para magamit na naman dahil manganganak. Yun kasi yung sakit natin mga Pilipino. Saka po tayo maghulog sa PhilHealth kung manganganak na tayo. So, madami tayong na-encounter dyan mga ka-vlogs na matagal nang nahinto sa paghulog, gustong bumalik sa paghulog dahil manganganak na. So, ang kasagutan po dyan, pwede po, no? Pwede pong i-continue kasi hindi naman po pwedeng kukuha kayo ng panibagong PhilHealth number nyo or PhilHealth membership. Pwede nyo pong i-continue ang inyong hulog sa PhilHealth pero dapat nyong bayaran lahat ng mga arrears
Halimbawa po, nahinto kayo ng 4 na taon, lahat po yun kailangan nyong bayaran para nyo magamit ang inyong PhilHealth mga ka-vlogs sa inyong panganganak. So dapat nyo pong bayaran lahat ng mga arrears doon sa mga kulang nyo talaga bago nyo yan mabayaran mga ka-vlogs. Kaya I suggest sa mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga manganganak, simulan nyo na sa paghulog kung kayo ay nasa second, third month pa ng pagbubuntis. Kasi continuous lang yan. Pero kung ura-urada po na ngayon na kayo manganganak, tapos ngayon kayo gagamit ng PhilHealth, maghuhulog, talagang pababayaran sa inyo lahat ng mga arrears. So dapat second month pa lang, third month, ay mag-continue na lang kayo ng hulog para pagdating ng ika-9 na buwan na manganganak kayo ay hindi nyo na kailangang bayaran buo, no? Dahil meron na kayong pondo, no, na ilang buwan na pwede nyo na magamit sa inyong panganganak mga ka-vlogs, no? Baguhin natin ang ating ugali na kung kailan manganganak tayo, dyan pa tayo mag-aasikaso ng ating PhilHealth, no? Maling-mali po yun mga ka-vlogs. So uulitin ko sa mga nagtatanong kung magkano po ang monthly contribution, monthly premium rate ni PhilHealth ngayong 2024, no? Nasa 5% premium rate na tayo at ang pinaka minimum na hulog or minimum na contribution kay PhilHealth ngayong 2024 ay nasa 500 pesos to 5,000 pesos. Depende po sa sahod nyo, no? From 10,000 to 100,000 na sahod po yan, nagre-range ng mga ka-vlogs. Sana'y naging malinaw at sana'y naging gabay, no, itong video na to at nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button pag nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to kung meron ka pang mga tanungan. Maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba at paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.